Kamusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi na mabura-bura ang ngiti sa labi ni Nathan. Kanina pa iyong nakaukit sa labi niya nang umalis si Isabela. Sobrang saya niya ngayong araw at sa tingin niya ay walang makakasira ng buong banghapon niya. At bakit naman kasi hindi? His wife just gave him a chance to prove himself to them. Binigyan na siya nito ng pagkakataon kaya nangangako siya kay Isabela. Hindi niya ito bibiguin. Hindi niya iyon sasayangin at babawi siya sa mga ito. Babawi siya sa mag-ina niya. Ipaparamdam at ibubuhos niya sa kanila ang buong pagmamahal niya. Pasipol-sipol na lumabas ng guest room si Nathan para sana sundan ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam kung saan ito nagtungo. Maaaring sa kwarto niya at pinuntahan ng anak nilang dalawa o baka sa labas ng mansyon at lumanghap ng sariwang hangin. Mukhang maganda ang araw natin ngayon, Nathan Apo. Pababa na sana si Nathan sa hagdan nang makasalubong niya ang kanyang abuela dito sa pasilyo sa kailaw palapag ng mansyon. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na ang ngiti sa mga labi mo. May nangyari bang maganda bukod sa nakasama mo si Ethan kanina? Nakangiti ring saad ni Doña Belia sa kanya. Muli ay gumuhit ang ngiti sa labi ni Nathan. Sinuksok niya ang kanyang magkabilang kamay sa bulsa ng pantalon na kanyang suot. Sumandal si Nathan sa railings ng hagdan. Abuela, I can hear the ring of the bells already. Saad niyang natatawa. Naiiling-iling pa siya sa sarili niya at masyado siyang nasasabik sa naiisip niya. Eksahirada man kung sabihin ang naging tugon niya kay Doña Bella, ngunit talagang malakas ang kutob ni Nathan na nasa simbahan din ang bagsak nilang dalawa ni Isabela. Binigyan na siya ng pagkakataon ni Isabela na patunayan niya ang sarili niya sa kanyang mag-ina. Kaya bakit hindi na lang sulitin ni Nathan ang lahat? Sisiguraduhin niyang magkakaroon ng basbas ng simbahan ang pagsasama nila. Talaga ba? Napaarko ang magkabilang kilay ni Doña Bella. Why do you say that, Apo? Ikakasal na kayo ulit ni Isabela? Nangingiting tanong pa nito. Napakagat sa kanyang pang-ibabang labi si Nathan. Kung noon ay galit at ayaw niya na marinig ang salitang kasal, lalo na at hindi niya naman nakikita ang sarili niyang ikasal sa kung sino man, ngayon naman ay nagbago na. Parang kinikiliti at kinikilig siya sa kaisipang dadalhin niya sa altar ng simbahan si Isabela. At doon niya isusumpa ang labis na pagmamahal niya dito. Not now, Abuela, but sooner. Ngumisi siya. Tila sigurado pa si Nathan sa sinabi niya. He gave me a chance already to prove myself to them. And I won't waste that chance, Abuela. Seryoso ng saad niya. Napatango naman ang kanyang lola. At last, masaya ako sa balitang yan, Apo. Sobrang saya ko at sa kabila ng mga kasalanan na gawa mo ay natuto ka. Sana ay wag mong sasayangin iyan. Pahalagahan mo na ang mag-ina mo. Hindi, Abuela. Hinding-hindi. Hindi tanga si Nathan para baliwalain lamang iyon. Babawi siya at mapapasa kanya na ang kanyang mag-ina. Sunod-sunod na napabuga ng hangin si Isabela pagkalabas niya sa guest room. Dumiretso siya sa kwarto ni Nathan at pinuntahan niya ang anak niya at naabutan niyang mahimbing pa rin ang tulog nito. Yakap-yakap na rin ni Ethan ang isang pahabang unan. Pagkarating doon ay naupo siya sa gilid at saka pinagmasdan ang anak. Muling napabuga ng hangin si Isabela. Inabot niya ang pisngi ni Ethan at hinaplos iyon. Tipid siyang ngumiti at kinausap ito. I gave your father a chance, big boy. Besides, gusto ko ng kapayapaan. Gusto ko ring maramdaman mo ang pagmamahal ng isang ama. Ayokong ipagkait iyon sa'yo. Ayokong magalit ka sa akin pagdating ng panahon kung bakit hindi ko sinabi ang totoo na siya talaga ang tatay mo, lalo na't nakakasalamuha mo na siya.
Ayaw ni Isabela na kamuhian siya ni Ethan. Kaya binigyan niya si Nathan ng pagkakataon na bumawi sa anak nila. Lalo na at ramdam naman niya na mukhang seryoso ito sa intensyon sa kanila. Siguro nga ay talagang nagsisisi na si Nathan sa mga nagawa nito. Kaya bibigyan niya ng pagkakataon ng mag-ama na kilalanin nila ang isa't isa. Ayaw niyang maging hadlang sa mga ito. Kahit sinumpa niya na noon si Nathan na hindi nito makikita ang kanyang anak. Isang pagkakataon lang. Ngunit oras na sayangin iyon ni Nathan ay pasensyahan na lamang sila. Dahil lahat ng banta niya ay tototohanin niya. Ipagdadamot niya si Ethan kay Nathan at hindi na sila magkikita pa. I love you, big boy. Sobrang mahal na mahal kita. At gustuhin ko man na sa akin lang umikot ang mundo mo, alam ko naman na hindi iyon po pwede. Kahit magpakaama ako sa'yo, alam ko na hahanapin mo pa rin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Pinunasan ni Isabela ang luha sa kanyang mga mata. Dumukwang din siya kay Ethan at hinalikan ito sa noo. Napaayos bigla ng upo si Isabela nang biglang nagsalita si Ethan. Pasimple niyang pinunasan ang luha. Tiningnan niya ito. Ang buong akala niya ay gising na. Ngunit nagulat siya nang makitang tulog pa ito. He's sleep talking again. At katulad noon, si Nathan pa rin ang laman ng panaginip nito. Talagang na-enjoy mo ang time with your dada? Mahina ang boses na pagkausap niya kay Ethan na animoy tila naririnig siya nito. Napabuga muli ng hangin si Isabela at tipid na ngumiti sa kanyang anak. Don't worry, mas magkakaroon pa kayo ng oras na dalawa. You will have a lot of time to bond with your father before we go back to the city. Matagal-tagal pa namang mananatili sina Isabela dito sa Cordova, lalo na at magpapatayo siya ng bahay at lupa nila. Mas magkakaroon pa ng oras si Nathan na patunayan ang sarili nito. Ngunit kahit napayag na si Isabela na bumawi sa anak nila, ay babantayan niya pa rin ang mga kilos nito. Hindi siya kaagad magtitiwala dito. Dahil ang totoo ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Poprotektahan niya pa rin si Ethan mula dito. Paunti-unti muna hanggang sa makita niya ang talagang totoong intensyon ni Nathan sa kanila. Matapos makipag-usap ni Nathan sa kanyang abuela ay hinanap niya si Isabela sa mansyon. Ayaw niya na kasi itong mawawala sa kanyang paningin. Dumiretso siya sa labas at inaasahang nandoon ito at nagpapahangin. Ngunit nang hindi niya ito makita doon ay muli siyang bumalik sa loob. Pumanhik siya sa hagdan at nagtungo siya sa kwarto. Nailing pa si Nathan. Nakakatanga ba talaga ang pag-ibig? Bakit ay naisipan niya pang magtungo sa labas at hindi na lamang dito sa kwarto niya? You're stupid. Hindi na gumagana ang utak mo. Natatawang pagkausap niya sa sarili niya habang nakatuon na ang paningin niya sa mag-ina. Nakasilip lamang si Nathan sa maliit na awang ng pinto habang pinagmamasdan niya kung gaano kaganda ang tanawing nakikita niya. Masarap sa pakiramdam na nakatulog siyang katabi ang anak niyang si Ethan kanina. Ngunit mas masarap pala na maabutan niyang natutulog din si Isabela sa kama niya at kasama ang kanyang anak. He would love to see different women in his bed before. Ngunit ngayon ay hindi niya ipagpapalit ang nakikita niya, lalo na at sa 5 taon na nakalipas ay hindi niya siya umaasang malalapitan o makakasama niya pa si Isabela. At ngayon na nasa kama niya na ito at payapang natutulog, ibig sabihin lang ay talagang malaki ang tsansa na magkaroon din siya ng papel sa buhay ng kanyang mag-ina. Nathan smiled with that thought. Hindi na siya makapaghintay pang dumating ang araw na mahal na rin siya ni Isabela at kilala na siya ni Ethan bilang totoong ama. Bumuntong hininga siya bago nagtungo papasok. He walked towards the bed at nahiga siya sa kaliwang gilid ni Ethan. Idinantay niya rin ang kanyang kamay at braso sa katawan nito. If only he has a camera right now, he would definitely capture the moment. Lalo na at iyon ang magiging unang larawan na magkakasama silang pamilya. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Kayo ang kayamanan na ayaw kong mawala sa akin. Saad niyang nakatingin sa dalawa. Pinagsawa na muna ni Nathan ang kanyang mga mata sa mag-ina niya bago siya umayos ng pagkakahiga at sa kanya rin ipinikit ang kanyang mga mata. Napahinga siya ng malalim.
Sa 5 taon na lumipas ay tila ngayon lang siya nakaramdam ng isang totoong pahinga. Napakagaan at ang saya ng dibdib niya sa mga oras na ito mismo. Hindi naman akalain ni Isabela na habang hinihintay niyang magising si Ethan ay tatamaan din siya ng antok. Ayaw niya sanang matulog, ngunit tila hinihila naman ang mga mata niya upang maipikit niya iyon. Kaya naman, napagdesisyonan niyang mahiga na rin sa tabi ni Ethan. Niyakap niya pa ito ng mahigpit. And that moment her back touches the soft mattress of the bed, she instantly drowned to sleep. Mahimbing ang tulog niya. Nagising lamang si Isabela nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap sa kanya ng kung sino. Naramdaman niya ang pagpulupot ng braso sa bewang niya. Mahimbing ang tulog niya. Nagsalubong ang magkabila niyang kilay at dinaman niya iyon. At mas lalo pa siyang napakunot noon nang maramdaman niyang malaki iyon at hindi ganoon ang braso ni Ethan. Kaya naman ay agad na idinilat ni Isabela ang kanyang mga mata para lamang maabutan niyang nasa tabi niya na si Nathan sa kama at pagmamay-ari nito ang 2 brasong nakapulupot sa kanya. "Oh my God! Nasaan ang anak ko?" Bigla ay naisatinig niya nang tuluyan siyang mahimasmasan at mapansing wala na si Ethan sa kanyang tabi. Nagpalingalinga pa siya sa buong kwarto, ngunit wala talaga doon ang kanyang anak. Sinubukang bumangon ni Isabela, ngunit dahil sa higpit ng pagkakayakap sa kanya ni Nathan, ay hindi niya iyon magawa. Hindi siya makawala. "Nathan, gumising ka nga dyan. Bakit katabi kita? At nasan si Nathan?" Saad niya dito, ngunit imbis na gumising ay umungo lamang ito at mas isiniksik pa ang sarili nito sa kanya. Naramdaman pa ni Isabela ang hinangin nitong tumama sa kanyang lieg. Napatingala siya upang maiwasan niya iyon, lalo na at nakikiliti siya. "Ano ba, Nathan? Isa?" Pilit niyang tinatanggal ang mga braso at binti nito sa kanya. "Pakawalan mo ko at para kang ahas kong makapulupot." "Mamaya na. I'm still enjoying cuddling you." Bulong na nito sa kanya. "Abat, Nathan Montemayor, it doesn't mean that I gave you a chance to prove yourself to us ay yayakapin mo na rin ako ng ganito at aaktong ayos na talaga tayo. Ang kapal din naman ng mukha mo at tumabi ka pa sa akin, ha?" Napipiko ng saad ni Isabela, ngunit umani lamang na mahinang pagtawa ni Nathan. "Don't worry at masasanay ka rin sa ganito. Sinasanay na kita dahil ganito araw-araw ang gagawin ko. You will get used to my cuddle soon, Mrs. Isabela Sanchez Montemayor." Malambing at puno ng suyo na saad ni Nathan sa kanya. At kasabay nun ay bahagya nitong binangon ng ulo nito at hinanap ang paningin ni Isabela. Nagtama ang kanilang mga mata. And Nathan's eyes were twinkling. Hindi maitatanging natutuwa ito sa nangyayari. "Get off me. Pakawalan mo ako at hahanapin ko si Ethan nang makauwi na kami." Imbes ay saad niya. Napaiwas pa ng tingin si Isabela dito. Ni minsan ay hindi niya ginamit ang apelyido ni Nathan. Lalo na at kinakahiya niya iyon. She's not proud being the wife of that devil. That's not something to be proud of. Ngunit ang marinig mismo sa labi nito na tinawag siya nito ng kompleto at isinali pa ang apelyido nito. Hindi ilam ni Isabela, ngunit parang ngayon lang nag-sink in sa kanya at sinampal siya ng katotohanang may asawa na talaga siya. "Wife." Pagkuha muli ni Nathan sa atensyon niya. Kinalas pa nito ang isa nitong mga braso mula sa pagkakapulupot sa bewang niya at hinaplos iyon sa pisngi niya at ipinilig muli paharap dito. Muli ay nagtama ang paningin nilang dalawa. Nagbuntong hininga si Nathan. "Bakit napakaganda mo, asawa ko?" He whispered, then bit his lower lip. Natigilan naman si Isabela. Nakatitig na lamang siya sa abuhin nitong mga mata. Wala ni isa sa kanila ang nagtangkang putulin ang titigan nila. Ewan ba ni Isabela, ngunit parang nadadala na rin siya ng sitwasyon. "Sa sobrang ganda mo, parang mababaliw na ako." Dagdag pa ni Nathan. Nangingiti ito. "Siguro kung mas maaga ko lang napagtanto ang nararamdaman ko sa'yo, baka ay wala na ako sa katinuan ngayon." Pagbibiro pa nito. Gustong mapairap ni Isabela.
Talagang naninibago siya at parang maamong tupa ang kaharap niya. Hindi siya sanay sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Tila nasapian si Nathan at nakakakilabot ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Tigilan mo nga ako, Nathan. Pakawalan mo na ako. Baka gutom lang iyang nararamdaman mo. Pambabara naman niya dito. Umiling ang kanyang asawa. Paano kung ayaw ko? Saad ni Nathan. Paano kung ayaw na kitang pakawalan pa? Dagdag pa nito. Mabilis din itong ibinalik ang pagkakapulupot ng braso nito sa bewang niya. Ngunit napahigpit nun at kahit anong pagpumiglas ni Isabela ay talagang hindi siya makabala kay Nathan. Mas lumapit pa si Nathan kay Isabela. Inilapit din nito ang mukha nito. Pinagmasdan nito ang mga mata ni Isabela pababa sa tungki ng ilong at bumaba iyon sa labi niya. Nathan heaved a sigh. Iyang magandang mukhang iyan, nakatatak na iyan sa puso at isipan ko. Sa'yo lang nakatingin ang mga mata ko, kaya pasensyahan na lang tayo at hinding-hindi na kita papakawalan pa kahit anong mangyari. You're mine, baby, and you will be mine. Nathan never thought that one day he would be head crazy over heels in a woman. Nakaset na ang mga plano niya sa buhay na hanggat kaya niya at may mga kakayahan siya ay mambababae siya hanggat sa magsawa siya. Paglalaruan at paiikutin niya lamang ang mga ito sa kanyang palad. But now, he could really tell that he doesn't know himself anymore. Wala na. Baliw na siya. Wala namang ginagawa sa kanya si Isabela, ngunit hulog na ang puso niya dito. At sa tuwing naiisip niya kung gaano ito katapang at sa lahat ng pinagdaanan nito, ay nagawa pa rin itong isilang si Ethan, ay sobrang napapahanga siya nito. At siguro ay nakatulong din iyong 5 taon na wala sa kanya ang mga bagay na nakasanayan niya. It helped him to be a better man now. Hindi na siya natatakot na akuin ang responsibilidad niya kay Ethan. At bukod pa doon, ay gusto niya na lamang mahalin si Isabela habang buhay. Binigyan kita ng tsansa na patunayan mo sa amin ang sarili mo, ngunit wala akong sinabi na landiin mo ko, Nathan. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa pagsusungit sa kanya ni Isabela. Mas gusto niya pa ang ganitong sinusungit-sungitan siya ni Isabela. Ibig sabihin lamang ay nasisikmura nito ang presensya niya. Don't look at me like that. Kung makatitig ka sa akin ay wagas. Muling saad nito sa kanya. Nag-iwas na ng tingin si Isabela ngunit hinabol niya iyon. He chuckled. Bakit hindi ako titingin sa'yo ay napakaganda ng asawa ko? Sabi niya dito. He even caressed her cheek. Malakas ang kutob ni Nathan na gawin iyon, lalo na at walang kalaban-laban sa kanya si Isabela. Hindi ito makakapalag at yakap-yakap niya ito. Kanina, nang mahiga siya, ay hindi naman talaga siya nakatulog. He just savored the moment with his wife and son. Hanggang sa magising si Ethan ay gising din ang diwa niya. Nang bumangon ito ay napabangon na rin siya. Natuwa pa nga ito nang makita ang mami nito. Ethan hugged Isabela and kissed her on the forehead. Akala ni Nathan ay magnayaya na itong umuwi, ngunit ang gusto ni Ethan ay maglaro sa labas ng mansyon. Nathan also get up on the bed para bantayan sana ang anak niya at para makipaglaro na din siya nito. Ngunit nang maabutan nila ang Doña Bella sa living area at nakausap niya ito, ay nagpresenta na ito na ang magbabantay kay Ethan, lalo at gusto rin itong makasama ang kanyang anak. Of course, pumayag si Nathan. At imbis na makisali sa kanyang abuela at anak, pumanhik muli si Nathan sa hagdan at saka siya nagtungo sa kwarto niya para mapakasama pa si Isabela. Mahimbing pa rin natutulog si Isabela at hindi nito ramdam ang paggising ni Ethan. Kaya naman sinamantala na ni Nathan at niyakap niya ito ng mahigpit. Pinagsawa niya pa ng tingin ng napakagandang mukha nito. Iyon nga lang ay hindi niya naman inaasahan dahil lang doon ay magigising si Isabela. And besides, hindi naman kita nilalandi. I am just staring at you cause I just know how to appreciate your beauty. Come, Daddy, my mom is inside. She's with my dada. But don't be noisy po, I think they are sleeping.
Naputol si Nathan sa kanyang sinasabi nang biglang narinig niya ang boses ni Ice. Kapwa silang napalingon ni Isabela nang bumukas ang pinto at iniluwa ang anak nila. Oh, they're awake na po pala. Inosenteng saad pa ng bata nang makita sila. Ngiting-ngiti pa ito pagkakita sa kanila ng mami nito. But mula sa likod ni Ethan ay kasunod nito si Fiero. Big boy! Oh my God! At masyadong mabilis ang mga sunod na nangyari dahil narinig na lamang ni Nathan ang pagtili ni Isabela nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Fiero. At bago pa man makaalma si Nathan ay maging si Isabela. Hindi na namalayan na hinigit na lamang siya nito papalayo kay Isabela at binilabag siya sa malamig na simento. Naramdaman niya ang pagsuntok nito sa kanyang panga, dahilan upang mablangko ang utak niya. Oh my God, Fiero! Why did you do that? Stop! Iyon ang sunod na narinig ni Nathan na pagsuway ni Isabela bago ang sunod-sunod na pagpapaulan ng suntok ni Fiero sa kanyang muka. Siguro, kung noon lamang ito nangyari ay paniguradong may kalalagyan na ang demonyong ito na sumira sa pagmumuka ni Nathan. Ngunit nagbago na siya. Patayin man siya nito ngayon sa bugbog ay hindi siya gaganti. Ayaw niyang madumihan ang kamay niya, lalo na sa harapan ng kanyang mag-ina. He's a changed man now. Ayaw niyang maging bayolente sa harapan ng anak niya. Gulat na napabalikwas sa kama si Isabela dahil sa pangyayari at mabilis niyang dinaluhan ng anak niya nang bigla na lamang sinugod ni Fiero si Nathan at pinaulanan ng suntok. Pinihit niya patalikod si Ethan at saka niya tinakip ang magkabila niyang kamay sa tenga nito upang hindi niya marinig ang sunod-sunod na pagmumura ni Fiero kay Nathan. Mababakasan ang gigil sa boses ni Fiero habang patuloy pa rin ito sa pagbugbog kay Nathan. Fiero, stop! Please! Bakit mo ba ginagawa yan? Maawa ka! Nandito si Ethan! Nakikita ka ng anak ko! Patuloy na suway ni Isabela. Hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit bigla na lamang sinugod ni Fiero si Nathan. Tila leon ito at galit na galit. Tila sarado ang isip. Nakakagulat at hindi niya akalaing ganyan si Fiero, lalo na at pagkakakilala niya dito ay kalmadong tao. Mommy, what's going on po? Why did Daddy Fiero punch my dada? Naiiyak na saad ng anak niya. Hinarap ni Isabela ang anak. Lumuhod siya sa harapan nito at umiling siya. Wala siyang maisagot dito. Hindi niya alam kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Tinakpan ni Isabela ang mga mata ni Ethan at saka niya ito hinila palabas ng kwarto. Sakto namang paparating si Doña Bella na tila narinig ang pagsisigaw niya. What happened, Iha? Bigla akong nakarinig ng pagsigaw mo. Are you okay? Saad nito sa kanya. Bumaling pa ito kay Ethan at tinanong din kung ayos lang ito. Nailing siya. Hindi ko ho alam. Basta na lamang sinugod ni Fiero si Nathan at pinaulan na ng suntok sa loob. Napasinghap ang Doña Bella. Stay here. Ako na ang papasok sa loob. Magtawag ka ng guard sa labas ngayon na. Sabi pa nito at saka pumasok sa loob. Agad namang tumalima ang katulong. Mommy, Daddy Fiero's bad. I saw it. He hurt Daddy. Muli ay dinahuluhan ng yakap ni Isabela ang anak niya. Pinatahan niya ito ngunit patuloy lamang ito sa pag-iyak. I thought he is kind, Mommy. Dada's not doing anything to him. Why did he punch him? I hate him na po, Mommy. I don't want him to be my daddy anymore. I'm sorry. I'm sorry if you have to see that kind of violence, anak. Pumatak ang luha ni Isabela. Nasasaktan siya para kay Ethan. He doesn't deserve to witness that thing. Paniguradong tatatak iyon sa bata. Mommy, ayoko na po sa kanya. He is bad. Ibinaon ni Ethan ang mukha nito sa pagitan ng balikat at leeg ni Isabela. Naiiling naman siya at saka niya hinaplos ang likod ng anak niya. Pinapakalma niya ito. Napasandal pa si Isabela sa dingding habang yakap pa rin si Ethan. Gustuhin niya mang umalis na doon ay hindi niya magawa, lalo na at sobrang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay mabubuwal siya kapag inihakbang niya ang kanyang mga paa. Napakabilis na mga pangyayari. Yakap pa lamang siya ni Nathan at sa isang iglap ay nakahundusay na ito sa sahig. Bakit mo ba ginawa yan? Tigilan mo yan.
Hindi pumapalag si Nathan sa'yo. Stop that, Fiero! Muling saad ni Doña Bella. Tinakpan muli ni Isabela ang tenga ni Ethan. Ayaw niyang marinig nito ang mga sinasabi sa loob. Nailing siya. Bagaman ay nagtataka, dismayado siya sa naging kilos ni Fiero. Binalaan ko na ang hayop na ito na akin si Isabela. At kanina, maaabutan ko na yakap-yakap nito si Isabela sa ibabaw ng kama. This stupid asshole is trying to steal Isabela from me. Natigilan siya nang marinig niya ang sinabi ng galit na si Fiero.